Paano kung pagising mo, ito agad ang bubungad sa'yo? Tara, samahan niyo kami mag-adventure sa isang camping site dito sa Cavinti, Laguna. Mula sa Las Piñas ay ihahatid kami ng isang bus papuntang Cavinti, Laguna. So, ito na, nandito na ako sa loob ng bus at hinihintay na lang namin yung iba namin mga kasama para makaalis na rin kami agad. So, kung naririnig nyo, merong video ko yung bus na sinasakyan namin. Nakakatuwa lang kasi first time ko makasakay ng bus na merong ganito. So, sakto naman at nag-stop over kami para makapag-CR muna at makabili rin ng mga pagkain namin habang bumabiyahe kami kasi pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yung biyahe namin hanggang doon sa Cavinti, Laguna. Napapansin ko lang habang papalapit kami sa aming pupuntahan medyo lumalamig na yung klima at may panakanakang pag-ulan. So wakas ay nakarating na rin kami dito sa aming destinasyon. Pero hindi pa pala nagtatapos dito ang biyahe namin. Dahil kailangan pa pala namin tawirin ang Lumut Mahipon Lake papunta sa camping site. Sa wakas ay dumating na rin yung bangka na magdadala sa amin sa camping site. Sama na kami para makabuhat kami doon. Nagmamadali na rin kami makapunta doon sa camping site dahil naramdaman na namin yung mga pag-ulan-ulan at natatakot kami na baka mabasa yung mga dala naming gamit. Medyo mahaba din yung binahe namin sa bangka, mga 5 hanggang 10 minuto. Pero hindi naman namin yung inalintana dahil maganda naman yung tanawin na nakikita namin. Habang papalapit kami sa daungan ay biglang bumuhos yung ulan. Senyales na pala yun na mas magiging challenging pa yung pagpunta namin kung saan mismo nakatayo yung camping site. Yan guys, aakit pa kami dito galing dun sa baba. Galing kami dun sa baba. Yan. So aakit pa kami dito. Medyo maputik. And ito basa. Ayun sir, bigas. Layo pala. Layo yan. Sige sir, thank you, thank you. Aduh ko. Ayan. Putek. Ayun, dun pa kami. Dun pa kami pupunta. Aduh ko. Parang so okay magpa. Ayan guys. So hindi siya. Ayan, ganda oh. Ganda ng halaman dito oh. Dito lang si Michelle matutuwa siya dito sa mga halaman oh. Yun, putik. Putik-putik na yung tsinelas ko. Putik-putik na yung tsinelas ko. Nagpaana lang ako kasi aray ko, parang mas siya, parang mas
Ganda yung grip ko habang naglalakad ng nakapa. So, na, malapit na kami. Grabe. Timing pa. Umuulan-ulan, maambon-ambon yung pagpunta namin dito. Pero kung sa maganda, maganda naman siya. Talagang malayo sa malayo sa ingay ng syudad. Puro puno at mga ibon ang maririnig mo dito. At sa wakas, sa ilang minutong paglalakad ay narating ko na rin ang camping site kung saan kami mag-activity at mag-overnight. Nagpaana lang ako kasi pili ko mas okay yung grip ng paa kasi sa tsinelas eh. Hindi ito yung inaasahan ko na dadatnan namin dito sa camping site. Pero para sa akin, mas okay to. Dahil hindi common yung mga ganitong senaryo para sa akin, ay mas magiging exciting at memorable yung mga activities na gagawin namin. Na basa ang mga gamit. Naka-record ka nung naglalaro ka. POV ako. Ano ba yan? 2K? 4K? Naka 4K ka? 4K. Yun. Bigat. Dumating na rin yung iba naming kasama. Unti-unti nang napupuno ng tao ang camping site. Kumain na rin kami para makapagsimula na rin kami sa mga activities na gagawin namin ngayong araw. Nagsimula na kami sa aming activity. Galing nito. Nakakatuwa dahil hindi araw-araw ay ma-experience mo ang mga ganitong pangyayari. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, naging mas maputik ang lugar na ginagalawan namin. Nandyan yung may gumagapang at nadudula sa patikan. At higit sa lahat ay ang makagat ng maraming linta. Pero dahil doon, naging makulay at memorable ang experience namin dito sa camping site. Hello, good morning guys. So, second day na namin dito ngayon. And hindi ako makapagpalipad ng drone kasi medyo maulan ngayon dito. Maulan, umaga pa lang umuulan na. So, tignan nyo. Ayan. Hintayin muna natin kung titila yung ulan maya maya. Tapos magpalipad tayo ng drone. Doon sa lake. Sa may harapan. Tapos doon sa tent. Mamaya palipad tayo. 2 oras na ay hindi pa rin tumitigil ang ulan. Nawala na rin ako ng pag-asa kung makakapagpalipad pa ako. Ayoko rin naman isakripisyo yung drone ko sa mga ganitong klaseng panahon dahil baka ito pa yung maging sanhi ng pagkasira nito. Sa wakas ay nagpakita na rin yung araw. Gandang senyales ito na maya-maya ay makakapagpalipad na tayo ng drone. Talaga nga namang sulit ang paghihintay. Napakaganda ng tanawin na nakuha na natin. Bukod pa yung preskong simoy ng hangin at masarap sa tenga na tunog ng ibon, puno at ng mga halaman. Malayo sa ingay at baho ng mga usok ng sasakyan sa syudad. Masasabi ko talaga ang lugar na to ay babalikan ko. Pagkatapos ng mga ginawa namin dito ay natutunan ko na mahalaga ang kilalanin ang sarili, tagapiin ang kung sino tayo at maging responsable sa ating mga aksyon. Enjoy natin ang buhay. Di kailangan ng kompletong kagamitan o perpektong plano. Sapat na ang sariwang hangin, katahimikan at konting sandali para sa sarili.